Part ng conservation efforts ng mga Taclobo ay mga proyektong inumpisa ng MSI o Marine Science Institute ng University of the Philippines. Ito ang kanilang outdoor hatchery. Dito nila ginagawa yung pag-breed ng mga giant clams o Taclobo. So yung photosynthetics like Zaldi Mabolo, ang research assistant ng UP-MSI, ang aming nakasama. meron kaming 6 species dito. We have Tridacna gigas, yung the largest clam. Yun. Yun, may parang green spot. Yes. And this one is Tridacna durasa. Seeding at stocking ng giant clams ang ginagawa sa 17 tangke dito. Dito hinihintay silang lumaki at kapag nasa hustong sukat na, saka sila dadalhin sa dagat. So nakita na natin tong hatchery, kung ano yung ginagawa niyo dito. Anong next activity natin? Next, we'll go to the Giant Clam Ocean Nursery sa Silaki Island. Sa Silaki? Yes. Ano, doon natin, may key swimming ba sa mga Alright, sige, tara. Kasama sa proyekto ng UP-MSI ay ang siguraduhing malusog ang mga taklobong nilalagay nila sa dagat. Magme-measure tayo ng mga giant clams, visual check, at titingnan natin lagay ng mga cages. So, ayusin ko lang tong gear na to at dadive na tayo. Yung first time ko makita ng ganong kadaming giant clams. I mean, may mga lugar na ako na pag-dive na marami-rami lang, pero ito talaga napakadami. Kahit saan ka tumingin may giant clam. Nakakatuwa rin makita yung mga nasa loob ng mga cages, yung mga maliliit pa. You could just imagine yung efforts ng mga taga-MSI para sukatin yung paglaki ng mga giant clams para bantayan itong mga to dahil sabi nga nila, libo-libong giant clams na nandito lang sa area na to. Pero may iba rin palang banta sa mga taklobo bukod sa mga mangingisdang kumakain dito. Ang ilang taklobo ay may senyales ng bleaching. Pumuputi ang mantel o laman nito. Nakita din natin yung mga indicators ng bleaching, yung pag-change ng conditions ng tubig. Nakita nyo yung mga giant clams na kalahati puti, yung iba nagpuputi na lahat, yan, nagbe-bleach na sila. And also, pag nangyayari yun, it's possible na manghina yung giant clams and eventually, kamamatay na rin nila. Ang mga taklobo, di man katulad ng ibang laman dagat na nakikitang masiglang lumalangoy, ay kailangan bigyan ng pantay na pangangalaga. Giant clams, they are integral part of a healthy reef. So, katulad din mga corals. So, eventually yung shells nila, they will become a substrate. So, they are also nurseries for small invertebrates and food for higher predators. Pag maubos na ito, syempre parang there's an imbalance kasi isa din sila sa nag-recycle ng nutrients. Susumahin, ang paisa-isang pagkuha ng maliliit na mga isda ng taklobo ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa ating kalikasan. Dahil sinisira rin natin ang biodiversity ng karagatan. Gaya ng lahat ng bagay na pinaghihirapan, maraming taon ang binibilang upang sila ay lumaki at maging produktibo sa karagatan. Nakakalungkot na ganong kadali natin silang kuhanin sa karagatan upang matustusan ang pansariling nais. Sana ay dumating sa punto na hindi na sana kailangan pa ng mga batas para pangalagaan ang ating kalikasan. Ito ay dapat nasa puso ng sinuman. Ako si Kiko Rusya, born to be wild. Yes, this is a sanctuary, but a sanctuary dapat is supposed to be for animals that needs help. Temporary area for them kung wala silang mapagtataguan from confiscation. Eventually, the aim of a sanctuary is to release them back in the wild.